Istoryang ito ay tungkol sa pag-ibig. Pag-ibig ni Jesus na tapat at tahimik. Noon ako'y wasak, puno ng takot, walang direksyon, laging pagod. Ngunit sa dilim, may tinig na marahan. Anak, halika, ako ang daan. Lumampi ang kanyang kamay sa aking puso at doon ko naranasan pag-ibig na totoo. Sabi niya, anak, ako'y narito. Pagod mo'y akong pahinga, luha mo'y ako ang magtutuyo.
parang hindi naman ganito kalakas yung faith namin sa kanya. Pero kung titignan ngayon, yung family namin nagbago and na-develop for the better na yung faith namin is mas lumakas, that in the future, mas magta-trust pa kami sa challenges na ibibigay niya and sa mga blessings pa na ibibigay niya sa family namin. Thank you po na naging parte kayo sa journey namin as Christian. Pray. Happy holidays po! God bless. Una sa lahat, binago niya ang pagtingin ko kung paano ma-resolve ba ang mga dumarating na problema sa akin. Kung noong una ay naniniwala lang ako sa sarili kong kakayahan, ngayon ay natutunan ko na lahat ng problema ko ay itaas ko sa kanya. Humingi ako ng tulong, gabayan niya ako sa lahat ng problema na kinakaharap ko, at idinadalangin ko lagi sa kanya na yung pangako niya na kailanman ay hindi niya ako pababayaan o kaya ay lilimutin kailanman. Ayoko po siyang i-handle sa pamamagitan niya, sa pananalangin sa kanya. Pinapupurihan ko po talaga ang Diyos dahil hindi niya po ako pinababayaan. Lalo na po yung asawa ko na malayo sa amin. Lagi niya pong pinapalakas. May problema man ako, isang tawag ko lang sa kanya. Nandyan siya para yakapin ako ng buong buo. May pagkukulang ka man sa kanya, hindi kanya pababayaan. Pagpus, talagang yayakapin ka at ibabangon ka. Kung anuman ang problema mo sa buhay, hindi kanya talaga bibitawan. Isa sa mga binago ng Diyos sa aking buhay ay ang tinuruan niya akong i-honor ang parents sa mga sitwasyong tama ka man o mali. Itinuro niya sa akin ang maging mapagpakumbaba. Ako po ang binago po sa akin ng Panginoon, yung pong pagpipigil sa sarili, yung sobrang galit, yung pag magsasalita ako, iniisip ko muna kung tama ba o mali yung sasabihin ko. Isa pa yung sobrang pag-aalala kapag may problema dumadating sa buhay namin. Natutunan ko na ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat ng pagsubok na dumadating sa amin. Pagtitiwala ko sa Kanya sa lahat ng bagay. Noon, hindi ko yung ginagawa. Hindi ko pa siya nakikilala. But, yung journey ng pagkakilala ko sa Kanya is siyempre, natutunan ko na at all times, siyempre, magtiwala ka sa Kanya. Pagkatiwala mo sa Kanya lahat. Yung lahat ng nangyayari, lahat ng situation, lahat ng gusto mong kahakin, pagkatiwala sa Kanya. Secondly, pangalawa, yung kahalagahan ng pagsamba. Siyempre, hindi pa ako Christian, hindi pa ako nakakilala sa Panginoon. Hindi yung mahalaga sa akin. But nung time na nakilala ko na siya, doon ko natutunan yung talaga ng pag-worship, pagsamba sa Panginoon. Dahil dapat maging pati ng buhay. Hindi dapat na kasama na sa buhay bilang isang Christian. Yung lagi kang sumasamba sa Kanya. Hindi dahil pastor ako, hindi dahil sa Christian. Mahalaga yung mag-worship ka, hindi lang personal. At ganoon na rin yung kasama yung mga kapwa mo Kristiyano that you are worshiping that. Siguro yun yung dalawang major na nabago sa buhay ko simula nung nakilala ko ang Panginoon sa Kristo. Dating ako laging umiiyak. Ngayon ay payapa, puso'y nagalak. Wala na ang bigat na dati kong pasan. Pinalitan niya ng bagong simulat, kapayapaan. Kaya kung ikaw man ay pagod o sugatan, lumapit ka rin, may lugar ka sa kanyang kandungan.